Hi guys! Isang epic adventure ang balikan natin ngayon. Ito ang full video ng ating Palawan Adventure Loop. Ilang araw na biyahe, masaya at di malilimutang karanasan. Mula sa malaparaisong tanawin ng El Nido hanggang sa kamanghamanghang underground river ng Puerto Princesa hanggang sa dulo ng Palawan. Sinuyod namin lahat kasama ang Adventure Team Philippines at si Ella Max gamit ang Tiger 900. Sinubukan namin ang tibay sa bawat liko, lubak at sorpresa ng kalsada. At syempre, may mga parting naligaw din kami. Kaya samahan nyo ako sa full video ng Palawan Adventure Loop. Isang ride na puno ng tuwa, tanawin at adventure. Ito ang full video ng Palawan Adventure Loop. Let's get back the memories. Hi guys, good morning. Welcome to Puerto Princesa, Palawan. At sa ngayon, nandito tayo ngayon sa bahay ng aking ina. Ayan yung aking ina. Kaway ka naman, mama. This, come here. Ayan. And this is my mother. Kakagising lang niya. At ako naman, naka-gear up na. Ayan. So, ikukwento ko lamang sa inyo guys kung ano ba yung mga nangyari nung papunta kami dito. All the way from Pangasinan, bumiyahe kami papuntang Metro Manila ni Ella. So, dalawa lamang kami. Medyo masama talaga ang panahon. Umuulan. Parang first time kong bumiyahe ng ganon na from Pangasinan to Manila na tuloy-tuloy yung ulan. At pagdating dito, umuulan pa rin. At nagpadala nga po si Platinum Lubricants ng pa-sticker. Ayan. So sa mga taga Palawan, magpapabigay tayo ng sticker from Platinum at pinagawa nila ako ng logo kakaiba. Parang specially made from Alfred Watermax and Platinum. Kakaiba lamang, no? At dahil medyo kulang at hectic nga yung ating schedule guys, sumabol lang tayo dito sa Palawan Loop na abangan nyo ngayon sa video ito. At dahil kulang nga ang ating panahon guys, grabe ang todong support ng Moto Market Philippines sa atin. Dahil umuulan, hindi kami nag-check ng weather. Nagpadala sila sa atin ng ating gagamitin para maging waterproof yung ating kasuotan. Ito yon guys. Kaya dala sa atin to ni Moto Market Philippines. Itong ating kapote, GB. Naka-MX suit tayo. And namimiss ko tuloy yung mga kumakarera pa tayo. Ganito yung mga kasuotan natin. So naka-O'Neill tayo na jersey lamang. Tapos sa pants naman ay meron tayong O'Neill pants at O'Neill boots. At yung aking asawa, halika muna dito. Tampo pa. Tatampo daw siya. I don't know why. Hindi nila alam yung kwento na yan. Kaya wag mong ibangon yan dito sa YouTube. Dito ka kasi putol yung ulo mo. Yan. Ah? Ilalagay ko ba sa YouTube yun? Talagay ko yun. Kasi, ano Okay, so picnic ba? So, ito para sa kanya. Oh, Moto Market yan. So, para di ka mababasa. So, hindi pa natin nakukuha yung ating motorsiklo na in-sponsor sa atin ni Jared Lee. At mamaya-maya lang pupuntahan natin para makuha sa kanyang bahay. See you later! Ma! Kami! Tingnan yung tsura namin, no? Tigatin ko mapagkakasya natin itong mga kagamitan na daldala namin. Kay Mark Ibon. Pwede ba makainan? Oo, pwede. Lalaki ng gabi dito. Tignan nyo. Yun, dito na nga tayo sa bahay ng aking kaibigan. Matagal ko na itong matalag na truck. Kliyente ko rin sa water station. Ngayon, ay napunta tayo dito para kuhanin si Tiger. Ito na nga, yung motor na ini-sponsor sa atin ngayong araw. Ayos! Hindi tayo mahihirapan. May top box pa, oh. Wow! Okay, labas ko na. Lakas ng busita. So ito na nga yung motor na gagamitin natin. Bye! Oh, papasok ulit tayo dito sa Puerto Princesa International Airport. So dito yata na magre-regroup yung mga maglo-loop ngayong araw. Yes, sir! Saan tayo punta? Parking. Motorcycle, 25 pesos.
So, dilipat lang natin yun. Malaki naman yung box, oh. Oh, di ba ang ganda? Wow, mas maluwag. Pogi, no? Tiger 900. So, good morning, Puerto Princesa, Palawan. So, ito na nga yung motor na gagamitin natin ngayong araw, ang Triumph Tiger 900cc. So, ngayon, ito ay in-sponsor sa atin ni Mr. Jared Lee. Ayan, kaibigan natin yan, which is kliyente ko sa Watermax Enterprises. At dahil very satisfied siya sa ating mga machineries, ay naging kaibigan na rin natin siya. All over the years, naging magkasama na kami sa mga rides. At ito na, pinahiram na sa atin ang kanyang Tiger 900cc. So, thank you so much, Jared Lee, also known as Mark Ibon dito sa Puerto Princesa. It's been a long time, brother. At sana makahabol ka, kasama ka sa ating upcoming ride dito sa Ultimate Adventure Palawan Loop. So, don't worry, I will take care of your baby. Ayan, so napakaganda naman pala gamitin ito at nagkaroon tayo ng konting short ride. Bigyan ko lang kayo ng konting idea yung mga upgrades na ginawa ng ating kaibigan dito. So, naglagay na po siya ng acrophobic na tambucho, tapos side fannier and top box na which is naging essentials naman para sa atin, lalong-lalo na kami ay wala kaming backup vehicle. So, kapag wala kang backup vehicle and you do adventure riding, napaka-importante ng mga gantong top box. Naglagay siya ng crash guard. Wow, ingat na ingat sa motor. So basically, alam na natin na medyo maingat ang ating kaibigan sa motorsiklo, kaya ingatan natin to. Moving on, naglagay na rin siya ng bark buster. Yan. So ito, matibay itong crash guard na to. Tapos syempre, dahil nagbablog na rin ang ating kaibigan, naglagay na rin siya doon ng mount ng camera. Hindi na ako nahirapan na mag-mount dahil ginamit ko na mismo yung kanyang gamit. Ito yung magiging kasama natin sa ating Palawan adventure at nakakagulat yung sounds nito, guys. Sound check muna natin para at least marinig nyo po yung tunog nitong Triumph 900cc. Pag narinig ko yung Triumph kasi pumapasok sa utak ko, I just don't know meron siyang tatlong tambucho palagi. Always 3-cylinder, no? Pakinggan natin yung busina na in-upgrade ni Brother Jared. Nakakagulat. Kailangan madiin yung pindot niya para umistart siya. I don't know kung bakit ganon. So, ang dami ko nakikitang display dito sa harap. Super daming controls na makikita ninyo. Sound check natin yung acrophobic. Ganda, no? Ayan na nga, dahil medyo masama ang panahon ngayon dito sa Palawan City, muulan na, it's time to wear our GB Capote from Moto Market. Medyo malambot lang yung suspension, i-adjust natin ng konti mamaya pagka hindi mo feel. Super baba pala ng motor na to. Okay. Andito na tayo. Hi guys, maulang umaga sa inyong lahat. So ito na yung mga kagrupo natin na makakasama natin mag-ride ngayong araw. Hopefully makakasama natin sila sa ating vlog sa video na to. Ayan o, mga Philippine looper yan, guys. O mga organizer. Good morning! Good morning! Good morning! Kumain na po ba kayo? Ayan mga guys, mga TPI. Hello po. Ito yung pinaka-loading natin. Yan, no? Kamlo. Kamusta ang mga biyahe nyo? Wet ride. Wet ride. Ayan. Ready na po ba yung mga pambasa? Dito naman yung mga ibang tropa natin. Nandyan, no? The man behind the Philippine Loop. Ayun, no? Ang tunay na umisip at mag-conceptualize ng Boss Ironman. Yung Philippines, napakaganda ng Philippines. Ayan. Explore natin yung Pilipinas with the good people around us para mas maging masaya, di ba, bossing? Thank you. Ayan, Sir Francis. And ingat po sa ride. So yun guys, tapos na kami mag-briefing. After ng briefing, binigay na sa amin yung yung ating passport. So hopefully ay maayos naman at maging walang problema sa aming biyahe. So ready na ang lahat ng mga kasama natin. At marami ang na-cancel na ruta. Pero safety first kasi. So kung ano man yung pinaka-safety na pwede namin gawin para sa mga kasama nating rider ngayon, yun ang priority.
Isang kagandahan din dito sa Palawan, kapag gusto mong ma-experience yung kanilang turismo, pwede kang mag-rent ng sasakyan or pwede kang mag-rent ng motorsiklo. Kumbaga, mamimili ka the way you wanted to experience this tour, you know. In Puerto Princesa City. So, dito na nga kami ni Ella sa Mayor's Office ng Puerto Princesa, Palawan City. Kasalukuyan, nandyan yung mga rider natin sa likod. At meron silang courtesy call para kay Mayor. Kung tayo makasingit kasi maraming tao. Dito lang tayo sa Gedli. Okay, so tapos na yung ating courtesy call kay Mayor Office. At may pinakita silang magandang lugar doon, kaya lang medyo may meeting. Ayoko mag-video ng ganun kasi mukhang seryoso yung pinag-uusapan. So as a respect sa naging meeting, din lang ako pumasok. Sinilip ko na lang mula sa labas. At ngayon, papunta na kami ng Sabang. Guys, ibigyan ko yun ng konting trivia lamang dito sa Puerto Princesa about sa amin ni Ella. Alam niyo ba guys, dito kami unang-unang nagkita. Dito ko siya unang na-meet. Ewan ko lang kung bumabalik pa rin nung kilig sa kanya kapag ka nakakapasyal kami dito. Ganyan guys, yung kalsada rito, napakaluwag. 6 lanes. Sarap, malamig na, wala nang kapote. Ang ganda, luwag ng kalsada, no? Welcome to Rojas, Palawan. Last time na dumaan pa ako dito, rough road pa to eh. Hindi na kaya ni Boss Ella, inantok na. Okay guys, nag-break lang kami para at least sure na safe kami sa kalsada. Power bar, chocolate, tapos alam nyo bang ang lapit na namin? 80 kilometers nandun na kami. Grabe, niratrat namin ng isang diretso. Thank you! Diskartehan muna natin. Lobat yung phone ko. Ayun. Charging na. El Nido Elementary School. So napasok pala tayo dito sa sa Taytay Last Battle. Babalik tayo ng konti. Pero okay lang, nakapasyal naman tayo dito sa Last Battle. Para sa mga hindi taga dito, kaya daw ito tinawag na Last Battle dahil sa dito po yung huling sagupaan ng mga dayuhan. Hindi ko alam kung panahon pa ng Kastila. Yan, hindi ko alam. Basta alam ko Last Battle ang tawag nila dito eh. Yan o, dyan. Ito yung mahirap nilang sinakop noon eh. MacArthur ba? Alam ko MacArthur eh. Tara, kapote tayo. Ayan na nga, bumubuhos na. Dito sila oh. Hintayin tayo para sabay-sabay tayo. Para sabay-sabay tayong darating. Sabihin ko sana, inovertigan mo ako dun eh. Sabihin ko sana, bagalan mo lang, do-drone shot ko kayo. Hindi namin ako, nabulaga na kami, nandun ka na eh. Kung alam ko lang yun, nag-retouch pa ako eh. Ayun, sa kapila, barko ito. Dito kami tutuloy sa barko. Rain or storm. We got nowhere to be. Just a slow dance with the summer heat. The world outside can't wait a few. 'Cause right now we got nothing else to do.
Good morning, El Nido. So, dito tayo ngayon at may good news ako sa inyo dahil ngayong araw ay tuloy po ang ating island hopping. Nabiyayaan tayo ng magandang panahon at siguradong mag-enjoy tayong lahat dito. At sana, pagbalik natin ng Puerto Princesa ay okay na din at bukas na din ang sabang para maipasyal ko naman si Ella doon sa Underground River. Sa tagal na namin pumapasyal dito sa Palawan, hindi kami nakakapasok doon sa Underground River. For some instances, nagiging busy and ngayon naman pakalaban natin ang weather. Pero ngayon, nabigyan tayo ng magandang panahon at makakapasyal tayo dito sa El Nido. Kaya sa video ito guys, samahan nyo kami mag-island hopping at i-explore natin ang mga magagandang site dito sa El Nido, Palawan. Let's go! Okay ba? Sarap. Kagabi may kinain kami ng overloaded na puro nuts. Ano ba yung tawag doon? Sarap na no. Sarap nun kagabi. You should try that. Diyan lang yun sa kabila. Dito naman sa tapat ng Divine Inn. Kaming sasakay na kami. Lumulusong pa lang, basa na. Better ko nga ito. Hey, pa-picture. Pwede niyo tanggalin. Pwede tanggalin? Pwede. Sabi mo ha, pag tayo nahuli ng postcard dito. Postcard dito, sir. Postcard na ba? Sir, guys, kung makatingin, sir. What's up guys? Nandito na kami ngayon sa ating first destination, the Big Lagoon. At ang una namin gagawin ni Ella ay magkakayak kami. Bibigyan ko ulit kayo ng idea. Alam niyo ba yung ang anak namin na si Ken Raxen? Ito namin ginawa yun eh. Di Si Max pala yun. Si Max ang gawang El Nido. Ken gawang Coron. Oo pala, si Coron pala yun. Dito pala si Max. O, alam niyo na. Now you know guys. Made of water. Yeah. Made of water. Under the sea. Pang-10 beses namin dito sa Palawan. Yahoo! Love the way you make me feel good. Love the way you say my name. And how I wanna feel my whole world with you and no one else. And now our love will make us so much better. There will be no more lonely nights. Baby, if you let me try, I'll give you what you want. Here comes the down times when you go blind. You say that I'm just wasting my time. You say you're too hard to handle and full of doubts. Say that I should give you up for someone better. But no, she's a roller coaster. Lahat ng ATPI, didikit dito. Walang iwanan. Ayan. So, magbibideo kasi kami. Let's go! Tara na po! Tara na po, ready na! Ready na! Let's go! Tara! Tunnel! Tunnel! Tara! Tunnel, tara! Ako! Huwag mong binibaby yan! Walang pang tip yan! Ma'am, post namin to eh. Whoop! Boom! Wala. Whoop! Tolak Dapat lang. may sagwan tayo isa. Hindi, tulak mo lang sa katabi. Tolak. Guys. Tolak nyo lang. 360 mo, babe. Wow! Yan na, sumabit na. Tulak. Tolak nyo lang. Masok kami sa loob na yun. Yan guys, welcome po sa Island in Talula. Tara po.
Okay guys, so since this is our second destination for today, dito rin pala kami kakain ng lunch namin. Pero paano gagawin natin sa aming lahat? So ayun na guys, kakain tayo ng lunch kasama ng ATPI. Una-unahan na yan. As usual. You know? Oh, kita nyo guys, dito parang magkakapatid lang yung turingan ng mga ATPI group. Ang saya. 3 grupo kami, iba-ibang bangka dahil safety first pa rin. Napansin nyo, doon kami sa bangkang pula, yung iba naman ay nakasakay sa ibang bangka. Pero ngayon, pag kakakain, sabay-sabay naman kaming kakain. Kain po tayo guys. Sarap. Yun guys, tapos sa kaming kumain. Iwanan muna namin sila at gusto ni Ella bumili ng buko. Pumunta pa tayo sa kabilang ibayo para lamang makabili ng buko. May buko pa po? Oh, meron. Meron dito 7-Eleven, no? Tara, get the buko. Sarap. Sarap. Alright, gusto kami kumain at ngayon naman babalik na kami sa aming bangka. Yung wife ko gustong-gusto sa labas. Kung saan may adventure, doon niya gusto. Hindi naman marunong lumangon. Dito natin masubukan guys kung waterproof itong DJI Osmo 360. Ice cream lang kuya, ice cream. Baka mahilo ko. Oo. Mami, timo masarap yun, no? I wanna get too close, gonna get it right now. I wanna push all the limits with you right now. So what's your feelings? The city's screaming, we're not coming home tonight. We're living quick in this world, gonna get it right now. People talk and tell what you wanna hear now, but they all disappear. They will let you down. So we better stick together. Alright guys, welcome to our next destination. Dito kami ngayon sa 7 Commando. Tara. Mauna ka, mami. O, mauna ako. Mauna ako. So, alam nyo na kung bakit itong tinawag na 7 Commando. Because of the 7 Japanese soldier na dito na sila nagtago. Lasing ka na! Hahanapin mo ba yung 7 komando dito? Ibang klase, ganda ng Pilipinas. Meron ba kayo niyan? Sir, maganda po ba yung view, sir? Maganda Ang dito ganda sa ng lugar natin. Sir, pakuha kayo doon. Ang ganda ng Pilipinas talaga. Samahan pa ng volleyball. Dapat talaga lumayo sa niyog na yan. Makahulugan ka dyan. Minsan, ang sarap lang tumambay kasama ng mahal mo sa buhay. Yung tipong nakaupo lang, tahimik na kumakain, habang pinagmamasdan ang ganda ng paligid. Dito sa El Nido, parang tumitigil ang oras. Walang ingay ng syudad, walang pagmamadali, kundi presensya lang ng isa't isa. Ang dagat parang kumakanta ng sariling awit. Ang hangin may kasamang lambing. At ang araw na dahan-dahang bumabati sa ating mga puso. Minsan, hindi mo na kailangan ng maraming bagay para sumaya. Kahit simpleng sandali lang, basta kasama mo ang mahal mo. Parang kumpleto na ang mundo. Ito ang El Nido. Hindi lang siya lugar, kundi paalaala na ang tunay na yaman ay ang oras na ibinibigay natin sa mga taong mahalaga sa atin. Oy, tabi! Ay, umalis na kita na! Drone!
Oh, taas. Baba. Tama na. Ako naman. Okay, complete na, complete. Okay, 1, 2. Alam nyo ba kung ano talaga yung pinakagusto ko dito talaga sa lugar na to? Etong buhangin yan. May paa. Okay, so tapos na kami dito sa 7th Commando. O kilala sa tawag dati na Ipil. Ipil 2 ba o Ipil 3? Idol, thank you. Doon, paalam na muli sa dagat na maganda. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na pagbalik ko sa El Nido. Alright guys, kakatapos lang namin doon sa aming island hopping. At ngayon naman guys, may sumundo sa atin. Ayan o. Anong meron? Nirequest ako nino. Kuya Anyo. So this is the bike na pinaparenta nila. Yung race bike, ginawang trail bike. So pag gusto nyo magrenta guys at gusto nyo mag-trail, dadalhin nila kayo sa mga lugar kung saan hindi na pupuntahan ng mga turista sa El Nido, pero pag dito kayo pumunta, mapupuntahan nyo yung mga lugar na yun. So babalik tayo doon sa sasakyan natin. Pinatawag daw tayo ni Kuya Anyo kasi naalala daw niya. Sabi ko, sa dami kong rider na itinatayo kapag sumisemblang bro, wala na akong naaalala sa kanila. Wow. Kuha ka na. Mangrove sila. Ganda. Ito buong to, mga ilang hektarya, 300 something hectares na to. Hello. Hello, bossing. Tayo po ang boss ko. Ito ko po. Kamusta po kayo? Okay lang. Dito na kami. Oh. For good? Ang ganda po ng lugar nyo. Nagbi-build lang. Magandang araw po. Ano ko ba ganda ito mag-asawa to? Ay. Healthy. Naman si Brad. Healthy. Idol ko po kasi kayo. Kaya lang ang slim. Wow. Guys, naalala namin ni Ella, dito kami pumunta at nag-enjoy pa rin yung mga kids kahit na hindi kami nakapag-island hopping dito sa El Nido that time. Ngayon, nakapag-island hopping na kami, tapos nakabalik pa kami dito. Ayan o. Pero iba kasi yung dinaanan namin kaya naninibago kami. Tignan nyo guys yung view. Oh, ganda na ang view. Paalam na sa magandang lugar ng El Nido. Ano kaya reason ba't napakaagang bumiyahe? Good morning guys! So wala naman kayo makikita ngayon, puro gabi. So subukan lang natin kumuha ng clip habang pauwi tayo ng Sabang. Sarap din pala bumiyahe ng gantong oras, no? 4. Mukhang mapipilitan ako magkarga ng bote-bote ah. Ayun, Caltex. Ito, bukas to. Okay. Ganda ng daan eh. So ito lang isa rin sa reason bakit nagiging masaya yung mga travel. It's because yung pagpupunta ka sa isang lugar, yung bang nag-iiba nga yung experience mo pag iba na rin yung mga kasama mo. Parang yung ganda ng lugar na pinuntahan mo ay bonus na lang dahil nakapunta ka doon. Pero ang totoo niyan, mas maganda rin yung nagiging banding yung mga magkakaibigan. Ano? Lalo kaming mag-asawa. Mas lalo naming napapatibay ang aming samahan dahil nagagawa namin yung mga gusto namin ng magkasama kami. Dito na pala yung kanto na yan. Ang ganda guys ng kalsada nila. O, tignan nyo, solar yan. Oh. S. Dami naka-installed na solar panel. Nakalagay dito ay Rojas. Diretso. Ang ganda ng araw sa likod namin, no?
Paputok na. Ganda ng papago. Picture tayo doon sa daungan. Ito yung daungan eh. Kuya, pa-emote din ha. On. Okay na. Yun, ang ganda. Dalawang oras ang biyahe papuntang Sabang. Tatawid tayo sa tulay eh. Lanogan Bridge. Ano sinisilip nila dyan? Macaracas. Ating papuntang Sabang. Comment ko lang, dapat i-update nila yung mga bagong mga signages ng tarpaulin nila. Kasi mukhang lumang-luma na eh. Mukhang panahon pa ni former Mayor Hagedorn yung kanilang mga tarpaulin eh. Para yung mga turista mainggan niya, tsaka mas nababasa na yung mga pangalan. Lalo, isa pa naman sa pangunahing pinagkakakitaan ng lugar na ito, ang turismo. Kaya maganda na i-develop yung mga signage. Pero yung street light na solar powered, very good talaga yan, no? Tsaka yung kalsada, the best. Dati may mga foreigner pang sumasakay dyan eh. Tsaka talagang gusto ng mga foreign na dyan sumasakay sa tuktok. Naalala ko pa dati nung malakas ang turismo dito sa Palawan. Halos makikita mo sa mga sasakyan ng jeep na ganyan, puro foreigner. Ngayon parang bihira na yung nakikita ko eh. Barangay Kabayugan. Yun pala yun, no? Dito kasi sa underground, kapag pupunta ka sa underground river, kailangan mong pumunta muna ng Sabang Beach. Tapos doon nila tatanggapin ngayon yung mga guests nila para ilipat doon sa Sabang. Kaya nung unang araw namin dito sa Palawan ay mayroong low pressure area na buo na parang naging bagyo. Hindi kami nakapasok dito at dumiretso na kaming lahat sa El Nido. Dahil sa yun nga ang sitwasyon natin, binawal muna ang pagpunta ng underground river 2 days ago dahil sa masamang panahon. Siyempre para sa mga Coast Guard, ang top priority nila dito is yung safety ng mga bisita. Ngayon medyo maganda yung panahon. Hopefully masubukan natin yung underground river experience. At sigurado maganda yan. Tingnan nyo naman ang weather natin, no? Napakaganda. Parang simula nung kami dumating lahat ng lugar na pinupuntahan namin ay nabibigyan kami ng pagkakataon na makapasok or makapag-tour. Imagine nyo, unexpected yun, no? El Nido, 3 araw na walang tour. Pagdating namin, nagkaroon na. Tapos dito naman, akala namin hindi na kami pupunta dito dahil sa masama nga ang panahon. Kaya ngayon, tignan nyo, gumanda ang panahon at mukhang mapagbibigyan tayo. Makita may malaking batong yan, no? Parang El Nido rin, ano? Yan, no? Ayan na yung beach, oh. Nandiyan na tayo sa beach. Oy, reserved for Big Bike Adventure Team Philippines.
Okay, we're here. So ayun na nga guys, dito na kami ngayon sa may Sabang at papunta kami sa Underground River. Saan na kayo? Okay, first 15 daw muna. 5, 6. Last five! River. Thank you. Welcome. Enjoy po kayo. Libre po ang butt pools. Ayun guys, nandito na nga kami ngayon sa Underground River at papasok na kami doon. Tara mami, dalawa tayo. 0.5 siya ako. Come on. 1 at okay. First time mo dito eh. Kaya So, sa mga hindi pa nakapunta dito, ito po yung loob na papasok pa tayo sa picture kaya din pala doon eh. picture ka na. Tapos sabihin mo, natupad din ang pangarap kong maging DPWH. Oo nga no. Tara mami. Okay, daddy, tara. Helmet. Yan no. Thank you po. Salamat po. Welcome to Underground. Tata. So, nakita niyo ba yan guys? Nakalagay dyan. Puerto Princesas Underground River, 7 Wonders of Nature. At hanggang ngayon ay siya pa rin ay kasama sa 7 Wonders. Good morning! What's that? Kami ng audio guide. Dito Audio guide. about the underground. Ay wala na yung mas makwentong mga tourist guide natin? Nalang po, dyan na lang po kayo Ay, wala na pala. Dati may mga tour guide na masaya magkwento dito eh. Magandang morning. Diyan kami sasakay oh. Okay. 1, 2, 3. Okay na yun. Check po ulit, ma'am. Wala ko naririnig to. Wala sa inyo, sir. Volume lang ba? Okay lang kaya ito. Laba. Dapat speaker na lang eh. No? Para more hygienic, di ba? Ayan guys, papasok na kami doon sa Underground River. Doon. Saan ba yun? Ayun na. 1 oras at kalahati pala itong butas na yan. Kasi yung Wow. Isipin mo, nasa gitna ka ng dagat, papasok sa isang kuweba na parang pintuan ng misteryo. Ito ang Puerto Princesa Underground River, dito sa Sabang, Palawan. Hindi ito basta kuweba. Isa ito sa New 7 Wonders of Nature. Mahigit 8 kilometro ang haba nito at habang pumapasok ka, bubungad sa iyo ang napakagandang limestone formation. Para kang nasa ibang mundo. At syempre, kasama ang libu-libong paniki na tahimik na naninirahan dito. Isang likas na yaman na nagpapaalaala kung gaano kahalaga ang likha ng Diyos sa ating bansa. Ma'am sir, maraming salamat po sa pag-ibigay po dito sa Puerto Princesa Underground River. Sana po ay nag-enjoy kayo. Enjoy. Congratulations everyone. So you are now considered the group of survivor. You know. Thanks God we made it. Then, po ng river na nakalagulo. Ano masabi mo? Ganda, it's so amazing. Marami na akong nadagdagan na naman ang UNESCO na napuntahan natin. Meron pala sa Pilipinas. Meron pala sa Pilipinas, dumarayo ko pa sa ibang bansa. Iba din. Iba din dito. Maganda Pilipinas. Oo, maganda talaga. Maganda. Ang daming turista oh. Tsaka yung safety talagang Hindi eh. Pag UNESCO talaga, di ba? Alam mo naman, Oo. mga napuntahan natin. sulit boss. Yeah. Sulit ang biyahe. Ganda no? Ang galing at na-improve. Ito wala to noon nung nag-tour kami noon. Na-appreciate ko to. Mas malalim yung impormasyon na binibigay. Dati puro tawanan lang kami sa loob ng kuwebe, which is mali pala yun.
Thank you. Hindi rin pala pwede yung audio na speaker ang gagamitin mo doon kasi madidistract mo yung mga bat na nandun sa loob. Kaya tama lang din na headphone. Galing. So na-appreciate mo ba yung ganda, no? Yeah. Alam mo, hindi lahat ng natural museum puntahan natin. At nag-iisa yata ito na masasabi kong natural museum. Kasi mga pinupuntahan natin, mga museum talaga eh. This is natural. Nature. Nature pala. Nature museum. Ganda. Sulit ang biyahe. Sulit ang pagod. Tsaka mas na-appreciate ko siya kasi ang ganda ng loob. Tsaka hindi siya na-develop ng hindi na siya gawan tao eh. No? Na-explain mabuti. Sa... Actually, mas na-appreciate ko siya ngayon. Anong pumunta ako, wala pang ganyan eh. Kami-kami lang, kapatid. Tapos wala pa itong mga ganito dati. Soli mo na yung helmet, engineer. Engineer, soli mo yung helmet. Kuya. Ayun na. Magtutubig na lang ako. Mas maganda magtubig ka. Yun. Galing na kami dito sa Underground River ngayong araw. At isa sa hindi ko na-expect na biglang masasambit ng aking asawa na ito daw yung highlights para sa kanya. Nagandahan po siya sa Underground River. At ako din naman talagang sobrang na-amaze kahit na pangalawang beses ko lang pumunta dito. Siguro kahit ilang beses pa, patuloy akong ma-amaze kasi tayo lang meron yan eh. Yung ganyang klaseng Underground River. Imagine mo yun, no? Ilang daang libong taon. Yes, marami naman tayong nakikitang bundok na nakalabas na may mga fossils din naman. Pero kakaiba tong nasa atin eh. Parang alam mo yun, yung isang malaking ganyan na bundok. Tapos may tunnel sa loob. Napakahaba pala nun. Kapag daw binaybay mo yan may 4 na oras ka daw na maglalakbay. Tapos napakadilim pa doon sa loob. Kaya talagang nakakabighani ang ganda. Tsaka knowing the history, knowing the details inside, nakakamangha din at ang sarap ipagmalaki na tayo ay merong UNESCO Heritage dito sa Puerto Princesa, Palawan. Meron? Hindi muna. Ha? Dadaan lang nila Sherman. Umidor nila bunga ng Oo, nagmimix yung salt tsaka yung no. Oo. May kape ka dyan? Meron. Tara. Chill ride lang naman eh. Pampagising. Ate! Tara. Oh, malapit na pala. 99 kilometers na lang. Kaya naman pala ito ang binabanatan ng bagyo ngayon dahil yan ang West Philippine Sea, Ganda ng view, boss, oh. Wow. Wala na. Woo! Ganda, daming nyug. No, swimming sila dyan, oh.
No, foreigner. Oh. Ayos ah. Enjoy sila doon sa lake ah. Tingin ko maganda yung pupuntahan namin. Yan, parang bughaw. Okay. Yan, Eco Farm Resort. Touchdown. Come on. First arrive ba kami? Oo. Oo, nasan yung trophy? Mamaya, awarding. Nasa awarding, no? Ayos, ha? Asan yung pipila pang checkpoint para at least verified? Sa loob, sa loob. Naku po. 10 minutes away lang. Tara. Puntahan nila yung Puntahan muna namin. Check namin. Balikan na lang natin sila kung okay. Parang may nakita nga ako doon na isang resort eh. Open ah. Okay, beachfront kasi. Nasa looban. Ito kasi oh. Wait lang. Iba yung dinaanan natin, boss. Pero ito yung nasa Google, oh. Diretso pa dun eh. Parang ayoko dito. Takot akong tsura pa eh. Kasi nga wala ka pa dun. Yung beach na yan, nandyan yung resort. Mali tayo nung daan. Mali lang inapasukan natin. Diretsuhin ko na to. Andito na tayo. May daan pa ba dyan? Ayan oh. Pag wala di babalik. Magtatanong tayo. Private property na. Ano yun? Hindi, ganyan lang din sa FJ. Ano ka ba? Tatanong tayo sa tao. Malayo yung babalikan natin eh. Magandang araw po. Sir, saan po yung Charmaine? Charm Del Mare. Sino yun? Charm Del Mare Beach Farm Resort. Pero anong pangalan yan dito? Hindi ko alam ang pangalan dito. May beach yan dito eh. Hindi ko alam ang pangalan. May daan po ba dyan? Wala. Ilong. Ito yun, no? Ayan, doon sa Metro Fuel. Pasok. Sa kabilang daan. Dito ilong po ang daan niya. So, babalik. Balik talaga. Hindi naman sigurado kung anong pangalan yan dyan. Yan lang makasing beach dito. Kabila pa Yan siguro. Magsalisaya. Pero, saan pa may resort dito? Kasi, Yan lang, isa. Yan lang. kabila yata meron din doon eh. sa Oasis Beach Resort, Oasis, doon yung sa ano? Sa Barokan. mas malayo yon. Sa ano? Kay Meramos na. Sige kaya. Saan? Sa Oasis ito. Barokan. Saan po ang daanan? Doon yung sa Oasis na ano? Kanto ng gasolinahan doon. Babalik po kami. O, balik kayo sa ginaran niyo. Okay po. Okay. Doon sa gasolinahan. Saka saan po kayo, sir? Taga Pangasinan pa po eh. Pangasinan? Opo. Ano yun sir? Naghanap po kayo ng area? Hindi, matutulugan. Dalawa ka. Marami ho kami. Oh. Sige po. Atis na.
Thank you. Salamat po. Iba yung daan. At yon sa wakas, nakarating na nga kami dito sa lugar kung saan kami magpapahinga. And yep, ngayong araw bumiyahe tayo ng 350 kilometers. Malayo, masaya, maganda, at na-experience natin lahat ng adventure. Although tayo ay hindi talaga palaging bumibiyahe ng bandang alas 4 ng madaling araw, but for today's video guys, bumiyahe tayo ng ganong kaaga. And I'm happy na kinaya naman naming mag-asawa. From El Nido, we traveled to Underground River sa Sabang. At yun, maganda ang naging ride natin. Sobrang nag-enjoy din kami ni Mrs. At napuntahan natin ang isa sa kamanghamanghang lugar dito sa Puerto Princesa na kung saan pasok sa 7 Wonders of the World, ang Underground River. Of course, mas nagiging masaya ang ating ride kapag mas komportable tayo sa ating mga lugar na pupuntahan, hindi lang sa ating mga motorsiklo, gayon din sa gear na gamit natin. So, syempre, once again, I would like to thank Jared Lee, also known as Mark Ibon. He is the owner of this bike na pinahiram sa atin. At sobrang nag-enjoy ako. Don't worry bro, I take care of your baby. And walang gas-gas, walang semplang, mabait siya sa akin. Actually, it's my first time to use a 3-cylinder motorcycle and nag-enjoy kami ni Ella. With just a few clicks here, panalo na agad ang suspension tuning natin. So yan, everything just happened and just boom. Pasensya na kayo, medyo pawis pa dahil kakahinto lang namin. Gusto ko lang habulin yung adrenaline kahit paano dahil sa medyo mataas pa ito. At yun nga, ang ganda po ng mga lugar na napuntahan natin. Dito ko lang masasabi sa inyo na napakaganda ng Pilipinas. Kaya tara, sama-sama nating libutin ito kasama ng Adventure Team Philippines. Na-invite lang tayo dito as a guest rider. We are not a member of ATPI but became soon. So syempre, after kong pasalamatan na itong may-ari ng motorsiklong to, maraming salamat sa aking suit, O'Neill Philippines, for this wonderful suit na suot natin. Jersey, pants, boots, helmet, goggles, Polo O'Neills. Napakaganda. Very comfortable ako sa aking ride. May konting feedback lang ako sa motorsiklo nito na Triumph. It's a quiet na mainit because of the ventilation dito. Yung blower niya, sapul talaga sa tuhod mo. I will show it to you. Pag sumakay ka dito, you see this? Ito mismo yung blower niya kung saan lumalabas yung init galing sa radiator. Kita mo yung pan na yan? Pag umikot yan, nag-blower yan. Look at the space on my knee. Buga lahat dito. So, hopefully, ito yung isa sa ma-improve ng Triumph motorcycle. Ayan o, hanggang dito sa kabila. I like the sound of a 3-cylinder engine. A 900cc with a 3-cylinder is a new experience for me. The power, handling, nasubukan natin yung off-road, nasubukan natin yung asphalt, nasubukan natin yung highway. Very capable yung bike at mababa rin ang kanyang ground clearance as an Asian. So for me, this one is you have to consider. I don't know how much is the bike, I don't know. But ang ganda talaga. Wala akong masabi. Bukod sa, sabi nga natin, palaging hindi natin kayang bayaran yung the way we travel eh. So wherever we go, it's the experience pa rin na pupuntahan natin. Yes, maganda yung Underground River, maganda yung mga pinupuntahan dito sa Palawan, but isa pa sa nagpapaganda ron is the experience. And that is the way of our transportation. Nakakotse ka man or nakamotorcycle ka man. So ang importante, masaya ka sa mga bagay na ginagawa mo. Palawan, Quincentennial. Let's go! It's a good weather. Woo!
Uy, wala tayong gas ha. Good morning, good morning, good morning, Palawan. Good morning, Quezon, Palawan. Today ay pupunta kami sa pinakadulo ng Palawan. And hopefully ay kahit ganito ang kondisyon ng kalsada at panahon, ay makapag-enjoy pa rin tayo together with Adventure Team Philippines. Regarding nga pala sa accommodations na natuluyan namin kagabi, parang bughaw. Mabait ang may-ari mabait sila. Tapos nag-hire pa sila ng banda at hinarana tayo habang tayo ay nakakain. Ang gandang experience. Wala tayong gas, so mauna na muna tayo para makapagpagas tayo at hindi sila maabala. Mami, mas mabilis sa kabilang side faster 20 minutes pag dito tayo dumano. Papunta kami ng ng dulo sa may Buliluyan. Mas mabilis ba dito? Ha? Dito patag, dito bundok siya. Oo. Dito tayo. Mas malapit daan doon. Dito tayo. Mas gusto ko dito. Kaya loop. Parang loop talaga. Kaya nila Dito muna tayo. Kakain pa pala sila eh. Saan ang next meet up after dito? Ano lang, Buliluyan Elementary School. Ayan. Yan na pala. Yan na mismo. Sige, thank you. Na kami. Pinagbigyan kami ng magandang panahon ngayong araw. So from this area, 170 kilometers ang biyahe natin papunta sa pinakadulo ng Palawan. Sila yun Sundan natin itong mga kasama natin na kay DB. Mabilis din sila Mga gulong nila, ubos talaga sa kurbada Ganda ng panahon, ganda ng kalsada. Hanako po, this is the perfect day to ride in Palawan. Buliluyan. Welcome po sa pinakadulo ng Palawan. Akalain mo, kahit pala pinakadulo ng Palawan, makikita mo na maganda pa rin ang kalsada. 4 lanes. Meron na rin mga maliliit na establishment, business. Saan ba ko tinuturo ng Google ko? Ito pala yung eskwelahan na yon, Buliluyan Elementary School. Doon, magpapicture tayo doon. Yep, yan. Tara, dito lang located yan. Guys, dito tayo ngayon sa pinakadulo ng Palawan. Ito po yon, dulo ng Palawan. Ayan, ruta ng Ekspedisyong Magallanes Elcano sa Pilipinas. Ayan, imagine nyo guys, natapos ng ilang buwan ng paglalagi sa Brunei, Hulyo hanggang Setyembre 1521, bumalik pahilaga ang ekspedisyon at narating ang dulo ng timog ng Palawan at nagkasundong magturingang magkaibigan. 1st October 1521. Ano guys, kamusta kayo? Okay lang. Ayos naman. So ayan guys, narating natin ang dulo ng Palawan. First time ko dito and ayan, grabe, historical pala to Para ako nag-siniskwela dito. Kala na pumunta? First time. May binibenta ka raw ng dirt bike? Meron. Anong bike? Marami po. Usap tayo doon sa coffee shop. So, babalik na kami doon sa area kung saan kami pwede magpahinga. Dito pala yon. Ayun na yung dagat sa kabilang side.
Hindi ka pa rin kumakapit, boss. Gusto mo Jollibee tayo? Tara. Drive-thru na lang, boss. Total, take out naman eh. Dito. Hi, welcome to Brooks Point. To, manghihingi ng sticker to eh. Kanina pa to nagpaparamdam eh. Iaabang ko na. Teka na. Bibigyan na kita. Nahihiya ka pa eh. Ah. Apat. Oh, sige. Oh, damihan ko na. Ayan, para sa inyo. Thank you, boss. Nahihiya lumapit eh. Thank you, ate. Ah. Dapat kasama ka. Lagay mo sa ano, tag mo sa akin yan ha. Yun. Sige, salamat. Malapit na ako. Dito sa kabilang side ang daan. Meron sticker po? Oh, meron sir. Ito sir. Sige po. Pwede po picture? Pwede po, tara po. Yun. Thank you po. Okay, nintay ko lang yung kung nakuha mo na yung order mo. Yes, welcome to Brooks Point. Coconut Capital of Palawan pala ang Brooks Point. Ayun pala siya. Sa gitna ng kapukiran. Shing Resort. Napakatindi namang ultimate adventure loop ride na yon, guys. And there you have it. Napakatinding experience ang ating nasubukan ngayong araw. Nasubukan natin ang napakahabang biyahe. Actually, hindi naman sobrang haba. Nagpaikot-ikot lamang tayo para humaba. Kasi it's a loop, no? We wanted to experience yung long cut, yung short cut. So, inikot talaga natin para at least makita nyo yung seaside, makita nyo yung twisties, tsaka yung mga kadiretsuhan. So, our experience now here is napuntahan natin ang pinakadulo ng Palawan. Oh, congratulations to us guys. At kung umabot ka sa video ito, syempre isa ka rin sa alamat na masasabi ko dahil nag-movie marathon ka with me. Actually guys, palagi-lagi kaming bumabalik ng Palawan pero ibang experience din talaga kapag ginagawa mo yung passion mo at the same time. Yun bang nagmumotor ka, nakakalibot ka, you feel free. Aaminin ko sa inyo medyo masakit sa katawan pero yung fulfillment, yung excitement, syempre yon ang hindi mababayaran ng pera mga pre. So, if I were you, come here and visit Palawan, motorin natin at sigurado ako mag-i-enjoy kayo guys. From Quezon, Palawan, nagbiyahe tayo ng around 160 kilometers to Bililuyan. So, 160 yon at inabutan tayo ng ulan, konting ulan, tapos araw. So, masasabi ko na kapit pa rin yung gulong ng Tiger 900 which is ito nga yung Triumph 900 natin. At pagkagaling doon sa Bililuyan Port, bumalik naman tayo papunta rito sa Rio Toba. So, from Rio Toba, nag-travel tayo dito sa Coconut Capital o Palawan which is ito nga yung Brooks Point. So, dito tayo ngayon at dito tayo mag-check-in sa magandang resort na ito. Accommodation, so mayroon silang spa, not sponsored pero syempre maganda. Pag maganda, isama natin sa video. So, kahapon, naligaw kami. Kung napanood niyo yung season 3, medyo kakaiba, nakakatakot for somehow dahil kasama ko si Mrs. Pero kung ako lang mag-isa, definitely hindi tayo matatakot kasi sanay na tayong ginagawa yung mga bagay na yun. Ang gandang experience talaga. Hindi ko malimutan at hindi ko masabi sa inyo isa-isa. But for me, mas nafe-feel mo yung nature. Mas nafe-feel mo yung excitement, yung adventure. When you're riding with the motorcycle, while enjoying the scenery. So, I encourage you guys, kahit walang event, siguro kung tatanungin nyo ako kung uulitin ko ba to with or without event, definitely gagawin ko to ulit kasi maganda. Pero gusto kong i-showcase kasi sa inyo, no? Hindi lamang yung puro motor. Siyempre yung camaraderie, yung brotherhood, gusto ko rin isama sa inyo yun. Kasi mag-enjoy ka sa pagmumotor kapag ka may maganda kang community. Yun naman talaga yun eh. Kagaya ko,
ako, nag-ride ako kasi masaya ako na ako mismo nawawala yung problem ko every time I ride, but nadadagdagan pa siya ng enjoyment kapag may magagandang tao at ugali na nakapalibot sa'yo. Of course, mag-a-advise sila na mga bagay na pwede mong gawin, mga things that you need to improve or somehow, anything. Kumbaga, yung mga point of view nila, magagamit mo yun in a different way. Ako naman, masaya ako na nai-invite sa mga ganyan. So guys, kung meron kayong mga rides, baka naman, invite nyo din ako sa mga lugar na yan. Kasi sa totoo lang, ako, medyo takot akong mag-ride in a way na, syempre, malaki ang responsibility natin. Negosyante tayo, may 5 anak, may asawa. So, medyo takot ako na mag-adventure na delikado. Lahat naman siguro, no? So, lalo na kapag malaki ang responsibilities mo na dapat gampanan, kailangan mo talagang hindi lang doble ingat, triple ingat pa. So, hanggat maaari, mag-iingat palagi. Pansin ko lang, ngayon ko lang na-appreciate, no? So, 1.3 billion pesos project na ginawa ng development itong South, na kalsada nila. Grabe, you have to enjoy it kasi ang ganda. It's a must try. Imagine mo, 6 lanes yung kalsada, ang luwag. Wala naman nakalagay na speed limit. So, definitely hindi ka magiging kamote rito. But, you have to be considerate din sa ibang mga motoristang gumagamit ng kalsada. Kasi, sobrang laki ng kalsada, baka kagaya ko talagang kaya mong ibabad eh. Pero, syempre, ingat lang. Kasi, may mga aso na tumatawid, mayroong mga sasakyan at motorista na nag-cruising lang sa kalsada. So, give respect to them. Kaya ako pag umu-overtake ako, nilalayo ko talaga. Para at least, kung sakaling lumiko, may chance pa na makaiwas din ako. In case. So, ingat lang palagi. Kumbaga, mabilis pero defensive. Pwede naman yun eh. You do your thing, mag-enjoy ka, magpakasaya ka sa pag-motor na hindi ka nakakadisgrasya sa kapwa mo motorista. At the same time, ini-enjoy mo yung culture nila, yung ginagawa nila dito, yung lugar, scenery, food. Grabe mga food, ang kasarap. Saka yung mga taga dito guys, ang babait. They really welcome us. Kahit nga ako nagmumotor lang, nangingi sila sticker sa akin. So, I don't know kung naka-follow sila. So, shoutout na lang sa inyo kung naka-follow kayo or hindi. Pero shoutout pa rin sa inyo. So, I like the concept of ATPI sa pag-organize sila ito. Kasi yung concept nila, ride at your own pace. Ate mo sila, wala pa sila dito. Kami pa lang yung nandito. Kasi maliliit yung bike na gamit nila. Kami malaki. So, I like the concept na magmotor ka kung ano yung speed na gusto mo. Sila naman, magmumotor sila kung ano yung speed na gusto nila. Ibig sabihin, ride at your own pace talaga. Hindi ka nila bibigyan ng oras kung anong oras ka dapat nandito. Anong oras mo tatapusin yung loop. Walang ganun. Kung may emergency, makaalis ka agad. Kumaga, ang ganda ng ginawa nila. At bukas yan, ito na kasi yung last day namin, last night, natutulugan namin dito. Bukas yan, guys, ay meron kaming awarding which is gaganapin yan sa Puerto Princesa. Simple awarding lang yun. Parang they just wanted to congratulate us na naikot natin. Sana walang mangyaring hindi maganda. At syempre, iingatan natin palagi ang sarili natin pag nag-ride tayo. Samahan nyo kami sa awarding bukas. So, yun yung magiging natin. Pero bibiyahe pa tayo ng around from here, malayo-layo pa din eh. Around 3, kulang 4 hours pa din yung biyahe natin. So, from Brooks Point to Puerto Princesa, Palawan, that will be 3 hours and 16 minutes na biyahe. So, matagal-tagal pa tong biyaheng to. Around 180 kilometers. So, naikot natin. I-recap ko lang din yung mga inikot natin, guys. So, from Puerto Princesa, we go to El Nido, Palawan. From El Nido, Palawan, we go to Sabang. At from Sabang, Underground River, we go to Quezon. And from Quezon, Palawan, nag-travel tayo papuntang Buliluyan. We travel to Bililuyan Island to Bililuyan Port. So, yun nga yung pinakadulo ng Palawan. Tapos, bumalik ng Brooks Point. Yun. So, from Brooks Point, overnight ulit dito and then going back to Puerto Princesa. So, that will be a Palawan Ultimate Loop from ATPI Philippines. So, ganun yung mangyayari sa ride natin. Napaka-solid, di ba? Subukan nyo din, guys, para at least masabi nyo rin sa akin kung kamusta yung experience niyo dito sa pag-ride natin sa Palawan Loop. Yan. Let's go. Yun, good morning guys. Bye-bye po.
Ito yung naman, meron kang resort farm sa gitna ng bukid. Kakaiba, pero maganda kasi tahimik, pwede kang makapag-relax na kayo-kayo lang. For me, mas practical yung ganyan na nasa bukirin ka. Yun nga lang, yung kalsada papunta dito, mayroong mga part na mahihirap. So kung ikaw ay may mababang sasakyan, pwedeng sumabit sa mga lubak. But all in all experience guys, okay naman. So ngayong araw, samahan nyo kami sa ating last loop para mabuo natin ang Palawan Ultimate Adventure Loop. So samahan nyo kami guys para explore natin yung magandang lugar na ito. So kwento ko nga lang pala sa inyo, kagabi nagkaroon kami ng parang party, masaya ang camaraderie ng grupo ng ATPI, and syempre we would love to join. So ang sabi is tanggap na yata kami. Oh, may shortcut may shortcut dito. Doon papunta yung yung rotonda. So magpapaalam na tayo sa capital of Coconut o Palawan. At pupunta na tayo sa Puerto Princesa. Dito kami looban, sa looban kami napadaan. Alright guys, hello Monday. Balik opisina na naman tayo. So bibiyahe tayo ng 172 kilometers from Brooks Point to Puerto Princesa, Palawan. Mga 3 oras kalahati ang biyahe. Pero sa ganda ng kalsada nila, tapos maayos yung motorsiklong gamit mo, mapapaigsi mo talaga yung time travel. Kaya ingat pa din sa mga aso kasi maraming nakakalat din. Alam nyo guys, isa sa nagpaganda ng ride namin na to, yung klima. Perfect yung weather. Mas gusto kasi namin yung umuulan-ulan na ganyan kaysa sa sobrang init. Kasi ang lakas makapagod pagka mainit na yung panahon. So dito na nga pala tayo guys sa Nara, Palawan. Naanto ka? May pampagising ako. May pampagising ako. Gusto mo? Ito yung panay diretso na Ayaw mo ng pampagising? Mauna na tayo, mami. Mauna na kami. Ito nga sa bayan ng Nara. Ha? Ito yung bayan ng Nara? Alaan pa. Ito kayo doon sa maraming akasya. Picture kayo doon. Maraming akasya. Picture tayo doon. Sige. Mauna kami. Ayan akasyang malalaki. Akasya Diner. Talagang to, balete na yata, hindi na akasya, nalaki. Galing. Stop tayo dito, mami. Ganda ang ganda. Mahulog ka dyan. Ha? Gigit na ako? Ay, tanggalin ko to. Dali, mami. Ay. Akasya 0.5. Ganda ng lugar na to. Ang daming akasya. Video mo nga ako ng video mo nga akong gaganon. Game pa video. Ay, mas maganda pala dito.
Papunta na ako. Ako may motor. Ako lang tutukan mo. May motor, mami, pangit. Tara doon, maganda doon, ang dami. Halika na. Yan o. Diba o? Parang wala na. Dito sila yo. Yung kurbada pala, no? Oh. 1, 2, 3. Thank you. Pwede magpa-video? Pwede magpa-video? Alam mo na lang dito. Okay. Thank you, brother. Ano, diretso tayo, mami? Let's go. Bye-bye. Ang ganda ng lugar, oh. Acacia. Ito pala yung sinasabi nila na magandang pagpicturan. Nabitin kami sa Palawan Loop. Pangalawang ikot na ngayon to. O yan. Basta gusto mo kumain ng masarap na chowlong, kailangan mo din dayuhin. At dito yon matatagpuan sa lugar ng Santa Lourdes. Ayan o. Bupya Bietville. Okay. Dito tayo mag-park. Tara. Let's eat chowlong. Bietville. Ito guys yung sinasabi ko sa inyo, chowlong na sinaserve nila dito. Yan. Tapos palisan mo ito. Kahit hindi yung dami ni Ella dito. Ano boss, okay ka lang? It's so good. Sarap mo? The best. Sulit kahit umikot pa. Yeah. Sarap nito. Beef brisket. Tikman natin yung beef muna. Ito. Sarap. Ano? Pwede sa bawang. Panalo, boss. Ayos. Okay. Busog na naman si Alfred. Thank you. Yan. So, nakakain na naman tayo ng authentic Vietnamese food dito sa Palawan. Sarap. Hey, picture. 1, 2, 3. Okay, tara. Naka-picture din. So, yung motor na to ayaw pahugasan ng may-ari. Ewan ko kung bakit. Ang kulit no, kakaiba. Sabi ko, pakakarwash ko para malinis kong ibabalik. Ayaw niyang pahugasan. Ay, paano gagawin natin pagka ganun? Para daw masulit ko pa yung pamamasyal dito sa puerto.
Dahil dyan, syempre, sinabi ko sa kanya, sige, may plano naman to silang mag-North Loop. So, papairamin ko na lang siya ng motor ko kapag punta niya ng North. Tapos, doon na sila sa bahay matulog para makabawi naman ako kahit o paano. So, ayaw niyang ipaka-rush, edi ipa-full tank na lang natin bago natin isoli. Sobra kaming nag-enjoy at hindi ako napagod dahil komportable din naman ng motor na ito. Yun nga, again, ang complaint ko lang ito talaga. Ito, yan o, ang init ng buga niya, lalo pag mabagal ang takbo mo, so kailangan mong bilisan para hindi ka mainitan. Kaya mabuti lang dito sa Palawan, ang lalaki ng kalsada na kung saan hindi ka talaga may inip. Ang bilis mong puntahan yung dapat mong puntahan eh. So imagine mo, bumalik pa kami ganun, nakuha lang namin ng Brooks Point to Puerto ng 1 oras at kalahati. But supposed to be dapat yan ay 3 oras. Kaya lang, siyempre, maraming oras din ang kinain namin dahil kumain kami ng masarap na pagkain, binusog ang aming sarili. Kung nung nakaraan, hindi kami nakapag-island hopping sa El Nido, dito dapat tutuloy kami sa Honda Bay, yung dinaanan namin kanina. Mabuti lang, nakapag-island hopping tayo mga pre. At talaga namang napakasarap ng island hopping sa El Nido. Pero sa totoo lang, para sa akin, memorable ang Honda Bay. Dahil doon ko unang nakasama si Ella. Ano kaya ang next content natin na pwede natin ilabas sa video natin, ano? Ikwento ko sa inyo kung paano kami nagkakilala ni Ella. Pwede, no? Pwede. Pero maganda pag kinuwento ko sa inyo yan, kasama siya, ayun bang ikukwento din niya yung kanyang naging experience dito sa Palawan. Pero dahil ko konti na ang oras natin dito, syempre medyo sa bahay na lang natin yan pag-uusapan. Siguro dun sa garage natin, ano. Ang laki ng in-improve nitong Palawan simula nung kami ay umalis. Naku po, umalimbukay ang alikabokya. Nabusog tayo, sarap. Pupuntahan namin Awarding, tapos kainan na naman. Naku po, mukhang mag-gain ako ng 5 kilo dito ah. So pupunta muna tayo sa ating bahay-bahayan, sa accommodation ni Inang Gabi. Paki-full tank mo yung sagad. Oh, yung pinakamahal. Yan na ba 'yon? Okay, sige. Ayos. Okay, welcome back to Puerto Princesa, Palawan. Galing mo tumansya. 16 liters lang ang full tank niya. Okay na yan, okay na yan. Punong-puno na eh. Yung kaumapaw eh. Oh, yan. Doon tayo sa Watermax Rest House. Go. Ano pangalan, no? Watermax Rest House. Let's go, malapit lang. Salamat din. Uwi muna tayo para hiramin yung binigay nating pick up sa kanila. Pwede na pala dumaan dyan, no? Para hindi tayo matraffic. Kasi napaka-traffic na doon sa crossing. Market area. Yung kadiretsuhan na yun, ayun yung kampo. Westcom. Okay.
Dome Hotel. Ayun yung beach, oh. Dito na tayo. Oh, sakto ah. May bubukas ah. Automatic gate ah. Thank you. Finally, we're home. And napakagandang experience, guys. Isang hindi makakalimutan ang Palawan Ultimate Adventure. Kaya maraming salamat sa pagsama sa amin sa video ito. And I hope you like it. At sana po ay makagawa pa tayo ng mga ganitong klaseng video para maipasyal namin kayo sa buong Pilipinas. Ayan, siyempre, layunin ng video na ito na mai-promote ang turismo sa ating bansa. At mas pahalagahan natin ang kung ano ang meron tayo ngayon dito sa atin sa Pilipinas. So maraming salamat po sa Adventure Team Philippines for inviting me as their guest rider, at ang grupo talaga ay gustong-gustong i-promote ang tourism sa buong Pilipinas. Kaya naman expect ninyo guys na sa mga upcoming videos pa natin ay marami pang lugar sa Pilipinas ang ating pupuntahan together with the Adventure Team Philippines. Ayan. Hopefully guys, mabisita ko din kayo sa inyong mga lugar, at kung meron kayong mga idea, mga lugar na suggestion na magandang puntahan natin para at least maipakilala natin sa buong mundo. Ayan. To all the people na hindi nanonood dito ngayon sa Pilipinas, syempre sa ibang bansa, sa anumang panig kayo ng Pilipinas or mundo. So at least makita nyo ang ganda ng Pilipinas. So ito, highly recommended guys ang Palawan, yung Palawan Loop. I-try nyo. Hindi kayo magsisisi guys dahil napakaganda ng kalsada, sobrang luwang, walang toll gate, mura mamasyal dito dahil mura ang pagkain. Kumbaga, very affordable talaga. Kaya naman guys, kami talaga ay nag-enjoy. At yun nga lang, ingat lang kayo sa pagbiyahe kasi mayroon talagang mga asho na nasa kalsada. But anyway, so maraming salamat po. Kung umabot ka sa video ito, ikaw ang tunay na idol. Kaya naman, maraming salamat. Ayan, thank you again sa mga nag-sponsor sa akin sa video ito. Ayan, at sa mga kaibigan natin na patuloy na sumusuporta sa atin. At lalo na sa mga subscriber natin at mga followers natin na nanonood, lalo sa ating mga sharer. Maraming salamat. I really appreciate the effort, and sana po ay na-appreciate na din po yung effort na ginagawa namin para mas maipakilala pa natin ang ating sariling bansa. At ako bilang international rider, yes, we ride abroad, maaasabi ko pa rin talaga, it's more fun in the Philippines. So, mamaya, awarding na doon sa munisipyo. Kaya samahan nyo kami sa aming awarding ceremony as Palawan Ultimate Looper. Yan. So, magkita-kita tayo guys. Bye-bye muna ulit. Doon na tayo sa awarding. Yan guys, hinira muna namin yung sasakyan na regalo ni Ella kila mama at papa. Your destination is on the left. Punta kami dito sa may pancake house at dyan kukunin yung mga certificate na ipamimigay mamaya doon sa munisipyo. Parking muna tayo dito. May pa t-shirt pala oh. Ako na po, ako na. Ay, sige po. Picture daw. Opo. Yung tanta na, pipicturean ko daw kayo. Sabi ni? Sabi niya po. Sabi niya, oh. Tara po. 1, 2, 3. Thank you. Yon, thank you. Thank you po. Sige. So, nakuha na namin yung certificate. Tapos, na kami ng munisipyo. Nice meeting you, boss. Opo, yung sabi niyo dito na kayo sa puerto ngayon. Ayaw po. Opo, pwede ba tayo magpapicture? Oo naman, tara po, tara po. Dito para hindi against the light. Dito pa ganito. Yun. Okay, boss. Thank you so much. Okay, sir. Welcome sa Palawan. Salamat. Member din ako ng Palawan Eagle, yung the oldest motorcycle club dito sa Palawan. Palawan Eagles Club. Opo. Uy, shout out pa. Opo, shout out na lang sir. Oh, shout out natin. Palawan Eagles Club. Yes. Wala nang sticker sir. Yung mga tropa nandun sa kotse. Oh, di ba sir? Kunin ko. So, lahat ng Palawan Loop finisher, dito na kami ngayon sa municipality o Puerto Princesa para i-receive yung ating
certification for the Palawan Island Adventure Loop. Ayan, Explore and Conquer. Ayan, organized by ATPI. Oh, yun. Akalain mo may pagganon pa tayo. May pa-awarding ceremony. So ito yung pinick up namin kanina sa Pancake House. Ayan, no? Meron silang mga uniform. Sana all. Ako wala. Napaganda para sa iyo. Wala po ako dyan, ano? Wala pa, sir. Oo, okay lang. Wala naman pong problema. Opo. Close to 1,300 kilometers. Zero accident. Zero accident. At saka nakita ko kung gaano ka respectful, magalang mga drivers natin, wala tayo ng mga minsan yata sa inyo, wala na sa kasama aso. Wala. Ang iba na may gaganda pagtubaligin ng pinagdo ko at kung may bawa. Thank you sa Mark, sa Mayor, sa akin. Ayan na, awarding na namin. Hindi ko alam kung meron ba ako dito kasi late ako nagpa-register. Ito po na ang prats mo, sir, ha? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Opo. Thank you. Thank you po. Thank you po. Salamat. At least po na uunad yung buro. Ako po ang magte-thank you sa inyo. Inayos niyo yung motor ni Mark. Walang problema. Walang problema. 1, 2, 3.